Good day everyone! Ngayon, tatalakayin natin ang Principles of Auditing, ang mga foundation na dapat malaman ng bawat internal quality auditor bago pa man tayo pumasok sa mismong process ng pag-audit. Kasi bago tayo mag-drive, kailangan mo munang malaman ang traffic rules, di ba? So, ganito rin yon sa principles ng auditing. Ito yung magiging batayan natin sa bawat desisyon natin bilang isang auditor. So, bakit ba talaga importante itong mga principles na to? So first, this is the foundation ng buong profession natin bilang isang auditor. So hindi basta-basta opinion lang ang pag-audit. May malinaw tayong batayan sa ating pag-audit. And then second, ginagabayan tayo ng mga principles na to sa pag-uugali natin bilang isang auditor, lalo na sa mga sitwasyon na walang malinaw na rule na masusunod or dito tayo aasa sa mga principles na to. Third, tinitiyak nito na magkakatulad ang conclusion ng iba't ibang auditors kahit magkakahiwalay silang nagkaroon ng audit sa iba't ibang units. Dahil sinusunod nila yung parehong principles, we have the same principles, kaya kahit na maging dispersed man tayo when it comes sa auditing, ma-assign man tayo sa iba't ibang lugar, when it comes sa auditing proper, isa lang yung principles na ginagamit natin and sinusundan natin. And lastly, it protects us yung credibility ng buong audit. Kaya tayo pinagkakatiwalaan ng management at ng mga certifying bodies dahil alam nila na sinusunod natin itong mga principles na to. So now, ang 7 principles of auditing. Meron tayong integrity, fair presentation, due professional care, confidentiality, independence, evidence-based approach, and risk-based approach. So sa following slides, dadaan natin isa-isa yan, ang bawat isa, para malinaw sa inyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng bawat principle at paano ito na-apply sa totoong audit. So let's remember, ito yung mga principles na dapat laging nasa isip natin bilang isang auditor kahit anong klaseng audit man yung gagawin natin. So let's start with principle number 1, integrity. Ito yung foundation ng professionalism sa auditing. So ano ba ibig sabihin nito? First, dapat honest, diligent, and responsible tayo sa mga ginagawa natin. Second, dapat sumusunod tayo sa mga applicable na legal requirements. Third, dapat pinapakita natin ang inyong competence habang ginagawa natin ang trabaho. Fourth, dapat impartial, no? Walang kinikilingan, patas tayo dapat sa lahat ng mga i-audit natin. And lastly, dapat sensitive tayo sa anumang klaseng influence na maaaring mag-affect sa ating judgment habang nag-audit. So for example, kung may nag-aalok sa inyo ng favor para lang paboran nyo sila sa mga report nila. So dapat maging fair tayo sa ating, wala tayong judgment, dapat wala tayong kinikilingan, dapat maging fair tayo sa magiging result ng audit natin. Kaya kung wala tayong integrity, wala ring silbi yung magiging buong audit natin. Next is the principle number 2, fair presentation. Ito yung obligation na mag-report ng totoo and accurate. Ibig sabihin, ang findings, conclusion at reports natin dapat sumasalamin sa totoong nangyari habang nag-audit. Hindi dinadagdagan, hindi rin binabawasan. So again, kailangan maging fair tayo. Wala dapat tayong kinikilingan sa ating pag-audit. So, kailangan din nating i-report ang anumang significant na obstacles na naranasan nyo habang nag-audit kayo. So, pati na rin yung mga unresolved na diverging opinions sa pagitan ng audit team at ng auditee. So, sa madaling salita, sabihin nyo lang talaga yung totoo. Kahit hindi ito kanais-nais pakinggan, kailangan nating sabihin yung totoo sa ating magiging audit result. Now, principle number 3, due professional care. Ito yung diligence at sound judgment na inaasahan sa isang auditor. Dapat mag-exercise tayo ng care based sa kung gaano ka-importante ang task na ginagawa natin. Kailangan din natin ng sapat na competence para makagawa ng mga decisions during the audit and after the audit. Next is the principle number 4, confidentiality. Ito yung tungkol sa security naman ng information. So bilang auditor, dapat mag-exercise tayo ng discretion sa paggamit at pagprotekta ng mga information na nakuha natin habang ginagawa nyo ang inyong mga duties.
So, hindi dapat gamitin ang audit information para sa personal gain. Again, hindi dapat gamitin ang audit information para sa personal gain o sa paraan na makakasama sa legitimate interest ng auditee. So, kasama rin dito ang tamang pag-handle ng sensitive o confidential na information na na-encounter nyo habang nag-audit. So, ano ba example ng confidential na information? Like yung salary, yung work arrangement ng mga tao. So, that's confidential, no? In between the employee na yun and the HR. So, may yung mga ganung bagay, if malaman nyo man siya during the audit, it's in the principle of auditing yung confidentiality. So, kailangan maging confidential kayo. Alam nyo yung mga bagay na confidential, ano yung mga bagay na hindi dapat lumabas outside the audit proper. Now, principle number 5, independence. Ito yung batayan ng impartiality ng audit at ng objectivity ng audit conclusions. Dapat independent kayo sa activity na ino-audit ninyo. So, hanggat maaari, no, kailangan maging independent sa activity na ino-audit ninyo. So, kailangan din dapat free tayo lahat sa bias at conflict of interest. At syempre, dapat panatilihin natin ang isang objective state of mind sa buong process ng audit. Next is the principle number 6, evidence-based approach. Ito naman yung rational method para makarating sa reliable at reproducible na audit conclusion sa isang systematic na proseso. So, ang audit evidence ay dapat verifiable, no? At based ito sa samples ng available na information. Dahil, ang audit ay ginagawa lang sa loob ng limitadong panahon and resources, of course. Kaya, importante, no, na ang tamang paggamit ng sampling ay nasusunod natin kapag sa auditing. Next, the principle 7. Principle 7 is your risk-based approach. Ito yung isang approach na malaking impact sa planning, pag-conduct at pag-report ng audit. Sinisigurado nito na yung audit ay nakafocus sa mga bagay na significant lamang sa auditee at sa pag-achieve ng ating audit program objectives. So bilang auditor tayo, kailangan nating isaalang-alang ang mga risks and opportunities na related sa area na ino-audit natin. So sa madaling salita, dito nakadirect ang oras at o resources natin sa mga bagay na talagang mahalaga. So before we move forward sa next topic, balikan muna natin na mabilis yung 7 principles ng auditing. This is integrity. So sa integrity, maging honest and professional. Fair presentation, i-report ang totoo, accurate, and complete. Due professional care, gamitin ang competence at sound judgment. Confidentiality, protektahan ang sensitive information. For independence, manatiling free sa bias and conflict of interest. Evidence-based approach, i-base ang conclusion sa verifiable evidence. And lastly, yung risk-based approach, i-focus ang effort sa mga bagay na talagang mahalaga. Okay? So that's the 7 principles of auditing. So bago tayo tumuloy sa mga key takeaways natin, let's pause for a minute and let's reflect sa 3 questions na ito. So alin sa 7 principles of auditing ang pakiramdam ninyo ang pinaka-challenging i-apply and why? Next is, may naalala ba kayong sitwasyon sa trabaho man o sa personal na buhay kung saan na-test ang independence o confidentiality ninyo? And lastly, paano nyo ipapaliwanag ang evidence-based approach sa isang bagong auditee sa pinakasimple na paraan? So, iiwanan ko yung 3 tanong na yun sa inyo and reflect on it. So, again, that's the 7 principles of auditing. Thank you so much, everyone.